Na? At sa pamamagitan po ng kantang yan, nandito na po kami. Isang magandang hapon po sa inyo mga mahal naming tagapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao at yung mga nasa ibayong dagat. Sumasayang papawid na naman po ang Boses ng Pinoy, OFW Hour at iba pa. Isang oras sa pag-uulat at talakayan tuwing Sabado, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito po sa istasyong pinakikinggan at inaabangan, ang DWAD 1098 kHz. Miyembro po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, Remy Jacobo. Nagpupugay at bumabati sa inyong lahat ng maligayang pakikinig. Marami po kaming bagong balita, impormasyon para sa inyong kaalaman mula sa ibayong dagat at current issues dito po sa ating bansa. Bukas po ang aming programa sa mga suhestyon, opinyon, reaksyon o komento, panawagan o anumang concern. Amin po kayong tutugunan. Nakalaan po kaming makinig dahil ang aming serbisyo publiko ay walang patid. Tumawag lang po sa mga telepono bilang... Okay, yan ito po ang telephone number namin dito, 531-6774 at 531-2660. At sa cellphone number po, 0916-28-50559. At bago po tayo magpatuloy, pakinggan po muna natin ang ating pagkain pang kaluluwa. Walang sino man ang makapagmamalaki sa harapan ng Diyos. 1 Corinto 1:29. Sa Pransya ay matatagpo ang marangyang palasyo. Pinaganda ito ni King Louis XIV. Noon, kung may lalapit kay King Louis na nakaupo sa kumikinang na trono, kailangan lumakad sa mga napakahabang bulwagan na punong-puno ng salamin at lumuhod ng kaunti kada 5 hakbang habang papalapit sa kanya. Ganito ang pinagagawa sa mga opisyal mula sa iba't ibang bansa tuwing lalapit sila sa hari para sabihin ang mga kahilingan nila. Tinitiis nila ito. Pakinggan lamang sila ng makapangyarihang hari. Kabaligtaran ito ng paglapit sa Diyos, ang hari ng mga hari. Anumang oras ay makalalapit tayo sa Kanya at hindi natin kailangan lumuhod ng maraming beses. Napakapalad natin dahil madali tayong makalalapit sa Diyos. Dahil kay Jesus, tayo kapwa makalalapit sa presensya ng Ama. Efeso 2:18. Dahil dito, pinakikiusap ng sumulat ng Hebreo, lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng pangangailangan. Hebreo 4:16. Lumalapit ka ba sa Diyos? Lumapit sa makapangyarihang Diyos ng may pasasalamat at may paghanga. Lagi siyang handang makinig sa atin. Malaya tayong makalalapit sa Diyos. Yan po ang ating pagkain pang kaluluwa. At sa ating panalangin, Panginoon, tunay nga po na kami ay inyong pagpalain. Ang lahat po ng aming gawain at layunin ay aming pinagtipon-tipon upang paglingkuran ng aming kapwa na naayon sa inyong kagustuhan. Ingatan niyo po kami at basbasan, lalo na po ang aming programa, Boses ng Pinoy OFW, at ang lahat po ng mga bumubuo ng programang ito, ang Kabalik at Mediacom. Pagpalain mo po kami ng aming mga kasama dito ngayon, ang station manager, engineer, si Cabert Ipurong, and chief reporter, ang aming technician, Planono. Nagpapasalamat, nagpupuri at humihiling sa bukal ng iyong awa. Amen.
At magandang hapon po. Ito po yung mga kasama ko dito. Pagbatiin po muna natin sila. Unang-una po si Lollipop. Yes, ang napakaganda at sexy ko, host. Yes, magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome naman po sa aming bayaning OFW at iba pa. Sino man kayo at ano man ang ginagawa niyo sa araw na ito. Smile, smile, smile. Kahit umuulan po at uulan. Ayan. Gawin po nating maligayang ating buhay sa araw-araw. Ayan po. Tutok lang po kayo sa isang oras naming pagtatanghal. Mabuhay! Oh, ang susunod pong babati si Angie. Okay, maraming salamat. Gandang hapon po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang tabay po lamang tayo sa maiinit na balita mula alauna hanggang alas 2 ng hapon. Dito sa Dawad Radio, 1098 kHz. Okay? Yan po si Angie Santos, yung aming reporter ng Toro. Yan. At susunod po, si Kabert muna. Bati muna, Kabert. Yes, magandang hapon po ulit sa inyong lahat na nakikinig sa aming programa. Alam ko wala kayong sama makikinig sa amin, kaya sana pagpatuloy na lagi ang aming pakinggan ang aming programa. Yan, batiin mo yung taxi driver, Kabert. Ano dyan naman na... Yung taxi driver po na sinakyan namin kanina, yung Ka-Arcanis Taxi, kay Mr. Rolando Suandaya. Yan po ang driver na naghatid sa amin dito ng safe. Wow, Thank you, Rolando. Yan po, binabati namin kayo. At susunod, babati po si Teddy Ang too. gwapong-gwapong si Teddy. Magandang araw po sa inyo lahat, lalo sa mga nakikinig Diba, lalaking lalaki. boses ng Pinoy OFW. Thank you. Thank you. Si- Thank you ka, Dolly. Eh, siyempre, siyempre, kailangan, no? Si Neil, Ay, ayan. aba, si Neil, aba, himala. Pinakagwapo rin natin. Meron siyang sasabihin. Aba, nagsalita! Sa lahat ng mga kapatid natin, lalo na sa lahat ng ka-Facebook natin, yung mga darating at nag-confirm ng invitation natin na dadalawa bukas sa SM. Magandang hapon po at hello sa mga lahat na naglalarong athlete natin ngayon Wow. sa Regional Championship sa Marikina City. Yan. Marami tayong ka-Facebook ha. Sino-sino ba yung mga Oo sila? nga, 500. Dami ngayon tumawag sa atin. Mamaya babanggitin po namin kayo. Thank you po sa inyo sa pagtitiwala nyo sa amin. Yan Correct. po. Yan. Meron ba tayo diyang sa line 1? Pakinggan po muna natin yung sa line 1. Ang mga field reporter, ayan, field reporter. Si Florence Patricio. Yes. Maganda nga po. Ako po ang presidente ng Michelle Balinas Medjacom, presidente ng Tondo District. Ito lang po pa rin siya na dahil sa kaming matatanda sa PC ito na kumuha ng gamot, di kami nakakuha ng gamot. Kailan no, kaya magkakaroon ng gamot dyan sa PC ito. Dahil 4 na buwan na kami hindi nakakakuha ng gamot, mga maintenance sa aming katawan. Sige po, panawagan nyo, Chairman. Bakit po walang gamot ngayon sa PCSO? Hindi ko po alam ang dahilan kung bakit tinigil. Ba, Nagagaling sa panlando ko, mag-alulong ka po, anong saan mga kasama ko. Pagpipila namin ako sa peso, meron siguro kami isang day matatanda dyan na nagtutang ko ng iba, di makalakad, makakuha lang ng gamot. Nangungutang daw po sila ng mga pamasahe para makarating. Pagdating po niya, wala rin kami makuha ang gamot. Eh, kailangan. ganun po ba? Sino po ba yung ano natin ngayon dyan? Yung nilalapitan ninyo, namamahala po, Patricio. Hindi namin alam na yan kung sino lalapitan namin. Pero saan po kayo? Sa clinic, binibigyan kami ng mga gamot noon. Pagtawag namin mga pangalan, kinukuha namin mga resita. Eh noon, may 4 na buwan na hindi na kami nakakakuha ng gamot sa PCHO. Kaya kinukuha ko rin sa mga taga-PCHO kung kailan magkakaroon ulit at kawawa naman ito magtandang mga nangungutang lang ng pamasahe at di na makalakad, nagpipilit lumakad, makakuha lang ng gamot niya sa PCHO. Kaya dumadaing din sa amin bilang isang sa Kapalikat Medjacom, Pangulo ng Kapalikat Medjacom, dumadaing din sa akin mga katulad ko magtanda na distrito ko sa Tondo. Wala ka nila kung kailan. Ayan po ang ating kababayan na si Mr. Florencio Patricio po ang nagtatanong sa PCSO bakit daw po ngayon ay wala pa silang gamot. Bakit daw po tinigil? Tinatawagan po natin si sino ba doon ngayon? Yung general manager, si Attorney Rojas.
Sino po ba ang dapat namin lapitan para po yung matatanda ay pagpatuloy ang pagbibigay ng mga libreng gamot po para sa mga senior citizen. Yan po ninyo, Chairman Patricio, ipa-follow up po natin yan sa PCSO. Pero, Chairman, alam po ba ninyo na nilipat na yung PCSO? Di ba po ba? Nasa ano na yan? Nandun sa may... Lapit sa Soviet, sa PICC po. Dati dito yan sa Rodriguez. Opo, nilipat na nga po. PICC po. Okay po. Tatanong po natin yan. Baka sa isang Sabado po ay malaman na ninyo kung bakit pinigil po ang pagbibigay ng gamot para sa mga senior citizen. Okay, thank you po, sir. Yan po ang presidente ng May kapal. Si Yahweh. Maraming salamat po. Okay po, thank you po. Yan, ang presidenta ng Kabalika at Mediacom sa Tondo, si Mr. Florencio Patricio po, nananawagan doon sa PCSO, bakit daw po wala na silang natatanggap na gamot hanggang ngayon. Bakit? Baka inubos na naman nila ang gamot, ano? Lollipop. Di ba, yung mga gamot dyan, baka nilakpak na lahat ng mga ano dyan. Baka Nasaan na kaya? tinatago Asan na? Napabusin kayo At huwag niyo naman tigilan, pag tinigilan yung pagbibigay ng gamot dun sa ating mga kababayan, siyempre titigil din ang paghigan nila dahil ayaw ninyong ibigay ang gamot para sa kanila. Alam niyo talaga naman dapat ganyan ang gawin ng gobyerno, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng gamot, lalo na dun sa ating mga kababayan mahihirap na kailangan ng mga gamot, lalo na po yung mga senior citizens. Yun po. Okay. Ano masasabi mo? Baka naman naubusan ng stocks yung mga yan. Hindi dapat maubusan ng stock dahil ang pera nandoon sa kanila. Saan nyo nilalagay ang pera? Naku, mga halungkat pa yata tayo dito. Alam po namin nangyayari ang mga pera ng PCSO kung saan nakalagay, kung saan nadadala. At ang pera po ng PAGCOR kung saan nadadala. Alam po namin pero ayaw po namin mambatikos dito. Dapat po, yung katotohanan lang po na ang pera na para sa mga mamamayan natin ay ibigay. Yun nga, ibigay ninyo ang para sa kanila. Huwag nyo ilagay sa sarili nyong bulsa. Lalo na po yung mayayaman na dyan. Ang yayaman nyo na, bakit nandalaki naman ang kinukuha ninyo? Bahagi na naman po ninyo yung ating mahihirap na kababayan. Biro nyo, kung kumuha kayo, bilyon-bilyon, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Ang mga mahihirap nating kababayan, gamot lang po kailangan nila at bigyan nyo ng konting pamasahe. Yan po ang kailangan ng ating mamamayan. Tama na po yung pagnanakaw na ginagawa sa kaban ng bayan. Tama na po yung ginagawa yung pagnanakaw sa pera ng PCSO. Tama na po yung pagnanakaw ninyo sa pera ng mga agency na yan. PAGCOR, PCSO, BOC. Naku, nagagalit na naman ako. Dahil ilagay nyo naman sa tama. Yan po ang aming pakiusap sa inyong lahat dyan na namamahala. Sa PCSO, sa PAGCOR, naku, marami po kami mga anomalyang alam. Sana po ay magbago na kayo. Magbago na yung mga tauhan dyan, magbago na yung mga chairman dyan. Mag-resign na Yan. kayo. Kung hindi nyo kaya daw yung inyong pananangkulan dyan, mag-resign na kayo. Tama! Yung mga dating nandiyan dyan, umalis na kayo dahil sobra ng ginagawa ninyo. Oy, saan nyo nilagay yung 1,900 container vans? Asan na? Saan nyo nilagay? Nilaklak nyo ba yan? Tinunaw nyo ba yan? Asan na? Tinan nyo malaking pera na ninakaw nyo sa kaban ng bayan. Tuloy, ang taas ng gasolina, ang taas ng mga bilihin, dahil dyan sa ginagawa ninyo. Kayo lang ang bumubundat dyan. Ibigay nyo ang para kay Juan, hindi yung para sa inyo lahat, di ba? Bahaginan nyo kung talagang kayo may puso, kung talaga kayo ay may Diyos,
bahaginan po ninyo ang mga mahihirap. That's Kaparis right. ni Lollipop. Yes, Yan. diba? Nakakagalit kayo ah. Oo nga. Dahil sa tawag ni Patricio, nakakagalit kayo. Galit kayo? Biro nyo, senior citizen, pinagkakaitan nyo ng gamot. Asan yung mga gamot? Yan. At saka yung mga, tuloy-tuloy na natin, yung mga konsehal ng bayan, konsehal ng cities. Kayo po ay buwan-buwan binibigyan din ng pagkor para pamigay nyo sa tao.